Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Tuwing sasabit ang dilim, nanunumbat yung maitim. Nasaing na bigas at nagawang kalamay. Bigay ni Norman may kasama din na kalabasa. Lahat sila ay nagsisilabas sa sobra niyang itim. Wala kang makikita kundi ang ipin at kanyang mata. Pero mas nakakatakot kapag ika'y kanyang finalo. Kakulay ng talong at wag na wag mong amuyin. Walaong tulong sa klolo. Kailangan ko ng Mangusik, mangusik. Kahit kanyang murat, bigla kang sasampalin. Mangusik, parang Johnny Sins. Siya ang palo sa tit na iyang sobrang itim. Tuwing sasabit ang dilim, nanunumbat yung maitim. Nasaing na bigas at nagawang kalamay. Bigay ni Norman may kasama din na kalabasa. Lahat sila ay nagsisilabas sa sobra niyang itim. Wala kang makikita kundi ang ipin at kanyang mata. Pero mas nakakatakot kapag ika'y kanyang pinalo. Kakulay ng talong at wag na wag mong aamuyin. Walaong tulong sa klolo. Kailangan ko ng tulong mo. Mangusik, mangusik. Kahit kanyang murat, bigla kang sasampalin. Mangusik, parang Johnny Sins. Siya ang balon sa tit niyang sobrang itim. Sakto sa mukha mo, lapat na lapat. Bakat na bakat sa balat na hamapas ka naman ang black na burat. Huwag mo akong galitin, tangina ka. Mamalas itiis, walang hiya. Huwag kang magangas. Sa akin ako nga, si baba ang sipandit na labas. Bumalo pa atras, bulusok na basbas. Sabay katalon, ang mga nakakalising na mga ang lakas at gatas. Nang wala alamat na Norman's hampas. Burat! Burat! May pinampas ko ng titi sa mukha yun. Ano na? Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content at isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay karugtong ng Season 3 na kung saan ay nung nakaraan ay tinalakay natin ang tungkol doon sa mga scholar di umano ni Norman Mangusin na ang totoo pala is
videographer niya pala yun o parang nagsisilbing editor ng kanyang mga content. Once na siya ay magsasagawa ng humanitarian di umano sa kanyang mga pinupuntahang bahay-bahay, sa mga dinodonate daw niyang wheelchairs para sa mga lumpo, ay yun na nga. At isa pa, meron po tayong ko-content about kay Casper, mga kaplastik. Bakit po siya nawawala ngayon, mga kaplastik, sa eksena o wala na siya sa picture ni Norman Mangusin sa mga dumaang mga episode niya sa live stream niya. Wala na si Manang Casper. So ito, tatalakayin po natin ang tungkol dito sa babaeng ito, mga kaplastik. Ito. Yung dalawang babaeng videographer ay kasalukuyan po, mga kaplastik, na nalalagay sa traumatic experience dahil sa nangyari sa pakikisama kay Norman Mangusin. So hindi naman nila layunin na umanib o makisama sa mga maiitim na balak ni Norman. So wag nating sisisiin itong dalawang babaeng ito. Kaya bigla siyang nawala sa mga sumunod na content ni Norman Mangusin. Ang nakakalungkot lang is yung mga kahombre, mga kaplastik, ay patuloy din silang binabash na mga itong dalawang to na videographer lamang ni Norman Mangusin. Tulad na lang nito, halimbawa, may mga nagko-comment dito eto, binanggit pa nga yung pangalan ni Walborga, first name, nice giving off the final boss vibe. Ayan. Yung isa daw nasa Telegram, mga kaplastik. So anong meaning nun, mga kaplastik? Ibig sabihin nun, kapag yung ang babae meron Telegram account, may mga ginagawa rin kasi doon na alam mo na hindi appropriate sa mga viewers, lalo na kung mga bata, mga kaplastik. Parang sa Twitter lang, napakarami sa Twitter yung mga dark content na makikita ninyo. Talagang magsasawa po kayo sa kakapanood doon. Kaya mabuti na lamang wala na akong interest sa Twitter, dahil kaya lang naman ako gumawa ng Twitter para ma-recover ko yung account ko sa YouTube that time. Sabi nga ni Japinay, always remember, lahat na madidikit kay kulaong ay minamalas. Paano ba naman? Binabash nyo at pinagbabantaan ninyo na makakasuhan din yung mga yun. Diba? Sabi nga ni Mil Andaya, ang hirap intindihin ng mga pinaggagawa nito. Hindi makakatulong sa kaso niya. Basta tira ng tira, stress na malamang ang group of lawyers nito, allegedly. Baka malamang bibitawan na rin siya ng mga yun, mga abogado ni Norman, mga kaplastik. So tingnan natin sa isang thread. Tingnan natin. Masyadong hindi tayo handa sa mga content na to. Eto. Kasama ko ang Team Caliber. Ngayon. Ayan ang ating mga videographer. Ayan, they are the Team Caliber. At
senior driver. Kapraso lang papakita natin. Baka mamaya i-post ka naman ni Genius na J-Booking. Galing po kami ng Dinapigi. Saan tayo galing? Dinapigi. Nagbigay po kami ng wheelchair doon sa mga lumpo. Hintayin niyo po yung upload natin dyan. Alright. Now, tikman natin ang delicacies dito sa Igig, Cagayan. Igig, Caliber! Mag-iikot na! Ayan. Basahin natin yung mga comment. Ayan. May nabudol na naman si Kulao. Actually, wala na rito eh. So, tingnan natin yung may isang nag-update about doon sa dalawa. Wait. Ito. Ayan. Ubod pala ng kasinungalingan. Walang naniniwala sa'yo, isa kang mapaglinlang na tao. Ito po yung nagbabiral sa social media na kung saan yung dalawang babae na yon ay hindi naman po yun scholar. Na din kiniklaim daw ni Norman Mangusin na scholar daw yung dalawang yon. Pero kinuha lang niyang empleyado yon as a videographer. Sabi dito sa caption sa baba, yan, sinungaling ka, hindi mo pinaalam sa amin, hindi ko nga nakita na pagmumukha mo, inuto mo lang sila para magpagkakitaan mo, nadadamay lang sila sa away. Yan. Nababash kasi yung dalawa. Yan. Yan. Sinungaling ka, hindi mo pinaalam sa amin na hindi ko nga nakita ang pagmumukha mo. Inuto lang sila para pagkakitaan mo, nadadamay lang sila sa away nyo. Yung dalawa ngayon ang naiipit. Diba? So that means mayroong isang user na nag-comment sa Facebook o sa kanyang post na tinakpan ni Pure Genius na kung saan ay nababash na rin kasi siya na mga kahombre, mga fans ni Makagago o yung mga kaaway ni Kulaong. Ayan. Sabi pa nga dito, quote unquote, Boss Blank, ako yung isa sa mga kinontent ni Mr. Piling Marcos. Nakausap ko yung magulang ng batang babae at wala daw katotohanan about sa scholarship. Ang usapan lang ay sila ang magpipicture at magvideo sa pamimigay ng wheelchair. Ngayon, umiiyak na ang bata dahil nababash na trauma ang blank ko. Halos hindi makapasok sa eskwelahan. Kasi siyempre, na-expose yung pangalan niya, na-expose yung mukha niya sa YouTube channel ni Norman Mangusin, which is may 60,000 subscribers na agad. Sa ganong kaikling panahon, lumaki yung sub count niya. So napaka-imposible naman na sa dami ng mga viewers ni Kulaong ay hindi makikita ang mga identity ng dalawang estudyante daw ni Norman. Mga dalawang scholar daw. Allegedly. At nababash siya sa social media kasi nga nakikisama sila sa scammer na inaakusahan ng mga kaaway sa social media. So yun ang nakakalungkot. Dapat
Ang kwento kasi dito mga kaplastik, hindi muna nagpakita si Kulaong sa dalawang babaeng yon. Pangalawa, hindi nila na-recognize na si Kulaong pala magiging amo nila. Ngayon siguro nung nakita nila si Kulaong, baka may inoffer na maganda, na bibigyan ng magandang sahod, pero hindi naman siguro yun nangyari. At lahat ng nagiging empleyado nga ni Kulaong wala naman nabayaran mga kaplastik. Nagmukha lang silang batang paslit na binigyan lang ng candy mga kaplastik. Yan. So, yan. Yun. Yan yung caption. Ubod ka pala ng kasinungalingan. Walang naniniwala sa'yo. Isa kang mapaglinlang na tao. Sakit, no? Yan ang magiging consequences sa mga nagpapauto kay Kulaong. Sa dami ng kaaway niya, baka madamay kayo at mapahamak. Natural. Yung mga kahombre fans ni hindi man lang nag-iisip na palawakin nila ang emotional nila Palawakin nila yung mga pangunawa nila sa tao. Na hindi naman lahat ng mga nakasama ni Kulaong ay masamang tao din. Yan ay hindi rin naman nila nare-recognize. Gaya nga na sinabi ko sa recent content na hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas alam yung nangyayari kay Kulaong. Kaya nga magpahanggang ngayon marami pa rin na nagpapapicture sa kanya sa tuwing gumagala siya. 'Di ba? Nagpapa-picture, humihingi ng autograph, pera, o kung ano-ano pa. Kasi iniisip nila, sikat na to yung taong to Nakikita ko sa social media Napakagandang oportunidad ito, bihira lang mangyari sa buong buhay nila na makakita sila ng unggoy na nagkatawang tao. Kaya tuloy na trauma at na-depress yung dalawang babae. Sa akin lang, sa aking IG walang IG? Sa akin lang walang kasalanan ng mga bata. Hindi lahat ng tao talaga alam ni si FLM. O, 'di ba tama ako? Hindi naman lahat nakaka-recognize kay FLM Kaya nga sabi ko sa inyo sa 1 million views ni Makagago, hindi lahat ng 1 million views na 'yon ay mga Pilipino ang nanonood. May some part of Visayas, may some part of Mindanao, may some part of OFW na nanonood sa kanya. So, iniisip na lang ng mga viewers na entertainment purposes lang itong nangyayari. Kasi nasasanay na yung mga Pilipino sa mga scripted So, excuse me po hindi ko sa sinasabing, hindi ko kinukonclude sa mga tao, sa mga social media influencers na scripted yung mga nangyayari sa social media. Ang ibig ko lang sabihin mga kaplastik, iniisip ng iba yun. Kasi di ba drama? Nagmumukha na kasi siyang teleserye. Isa dramatic content na kung saan ay lagi na lang bukang bibig ng mga vlogger. Ito si Norman. At hindi na nare-recognize ng mga tao na awareness na pala yung sinasabi ng ibang vlogger. At hindi po ito pawang drama o entertainment purpose lang. 'Di ba? Well said para kay Les Jabi, mga kaplastik. Hindi lahat ng tao talaga alam si FLM. Kahit ibang mga kaibigan ko nga nagtatanong din minsan kung sino ba ito. At bakit siya ginagawang memes. At siguro baka kasi ino-operan sila ni FLM ng scholarship o kaya ng pera pang tuition. Kahit alam nating di totoo. Di natin alam sa side ng mga bata mismo. Kaya wag nating i-bash yung mga bata. Ang hirap kasi sa mga kamakahombre, yung mga fans ng mga kamahombre o kahombre, o iba pang mga social media influencers dyan na
humahanga rin sa ibang vlogger na binabati ko si Norman Mangusin. Ine-exclamation point kasi nila na kapag kaaway nila si Norman, kaaway na rin nila yung mga kasama nito. Huwag namang ganon. Para mo na rin sinabing ang kasalanan ni Pedro ay kasalanan ni Juan. Mga kaplastik. Isipin mo na lang yung mga anak ni Norman Mangusin, ayaw nga siyang makasama. Even yung kapatid niya na si Jam Mangusin, hindi siya ginugustong kilalanin bilang kapatid. 'Di ba? Napakalinaw ng aking eksplanasyon. Ang problema lang dito mga kaplastik, meron akong nakitang post na parang iniinsulto pa rin ang dalawang batang to, mga kaplastik. Ayon sa username na Dave Tebes, palagay ko ito yung editor o yung meme god ni ni Boss MG. Lahat ng dumidikit kay Gusgusin 100% mamalasin. Didikitan ka ng malas, kakapitan ng malas, sana maging aral to. Be vigilant. Sa palagay mo ba, Dave Tebes, alam nila kung anong klaseng taong yung kasama nila? May well-known ba sila? O may knowledge ba sila? Nakilala nila yung taong yun? Think about it, di lahat ng tao sa Pilipinas kilala si Norman. At ang daming curiosity na bakit ginagawang memes si Kulaong. Ayun nga sabi ng isang commenters. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Ayon sa commenters kanina. Anong sinabi? Hindi lahat ng mga tao kilala si Norman. Nagtataka nga sila bakit ginagawang memes si FLM. Tapos iko-conclude mo kaagad na lahat ng dumidikit kay Gusgusin 100% mamalasin. So ibig sabihin kapag meron siyang kasama, kakasuhan nyo rin. Ganun na ba ang mindset ninyo? Wag ganun. Wag ganun Boss Tebes. Kasi ang nangyayari kasi, yun nga gaya nga ng sinabi ko sa mga recent videos ko, na may pagka-cognitive bias tayo. In-group bias, mga kaplastik. So hindi muna natin inaaral yung mga nangyayari doon sa kabilang kampo. So ibig sabihin, pag nasa kampo ni Norman Mangusin, dapat awayin nyo. Ganun ba ang mindset? Mga kaplastik? Ito, may nag-comment pa. Itong si Sabi, sana hindi tonting ang pertil. So parang iniisip siguro nito, binuntis ni Norman. Yun lang ang pagkakaintindi ko sa kanyang yan ang comprehension ko. Sabihin na naman ng mga matatalinong vlogger dyan, mababa ang comprehension ko. Diba? Akala kasi sisikat ang mga syunga. Sumikat nga sa maling image naman. Mali yun. May sinabi ba sila na sisikat sila? Ano yung unang statement ng doon sa post ng isang anonymous netizens na blinerd yung pangalan? Ubod ng sinungaling si Norman. Galit na galit sila kay Norman dahil hindi nila alam na nagsinungaling siya sa mga dalawang babaeng yun. Tapos aakusahan netong taong to na akala kasi sisikat ang mga syunga. Hindi ganun, hindi yun yung point of view doon. Malay mo nangangailangan lang din ng racket yung bata. Ang problema nga lang, hindi nagpakilala agad yung si Norman Mangusin sa dalawang bata kaya napasubo. Tingnan mo mga comment dito, kalad ka rin din kasi talaga in short. Wag ganun.
Masyado na ninyong in-overjudge yung tao na de-depress na nga yung dalawa. Hinusgahan nyo na agad. Napakapangit naman nun. Tapos nilalike nyo pa yung post ng ay nako. Mga ineng, mag-isip-isip kayo kung yun ng mga pamilya ng kadigunan niya, asawa niya, iniwan siya. May panahon pa para mag-isip kayo. Kung bigyan niya kayo ngayon ng pera, isisilaw lang kayo para makuha ang loob ninyo. Umuwi kayo sa pamilya nyo at magiging maayos ang buhay nyo. Pag nagtagal kayo kasama ni Gusgusin na habang buhay, nakamalasan. At ang puro kasinungalingan na matututunan nyo pa yung kapatid lang. Hindi ganun kasi yung nangyari. Ang nangyari kasi, hindi nga nila alam na si Norman Mangusin yung boss nila. Base dun sa statement. Bakit pinipilit ninyong palabasin na alam nila o gusto nila na maging kasama si Kulaong? Overjudge nga mga tao dito eh. One-sided. O ito na naman, isang bobong katwiran to. Takte, wala ba silang internet para malaman nila yung kausap nila may history ng human trafficking? I mean, di ba putok talaga ang pangalan ni Hindi naman kasi lahat ng tao nanonood ng mga ganyan eh. Di ba? Hindi lahat ng tao interesting sa mga kung sino-sinong tao. O tanungin mo yung kapatid mo, kilala mo ba itong taong to? Nare-recognize mo ba siya? Ngayon, tell me about this man. About his history in social media. Hindi ganun eh. Parang ibig sabihin, kapag nagte-trending, ikaw nalaman mo na ganito si Norman, dapat alam na ng buong mundo. Eh mga kamag-anak ko nga, hindi rin alam ang tungkol dyan eh. Parang ako lang yata ang nakakaalam kay Norman Mangusin eh. Kasi hindi naman lahat ng tao interested sa buhay ni Norman. Kayo na nga nagsabi, hampas lupa siyang patay gutom. Meron bang tao mag-i-interest sa ganong klaseng tao? Tingnan mo mga tao dyan sa mga ka-hombre page. Overjudge na agad. Sorry to say kasi naaawa ako dun sa dalawang babae na na-depress. Tapos may nag-i-interest pang isang lalaki na may telegram daw yung isang babae. So pinag-i-interesan pa yung mga private private video ng babae. Mukhang pag-aanim pa niya pagjajabulan pa niya sa banyo. Diba mga tarantado rin tong mga bulag na pants na to. Kaya hindi ako bias mga ka-plastic Hindi ako, neutral ako sa magkabilang panig Kasi may mga mali rin kasing ginagawa yung kabila. May mga mali rin ang ginagawa din si Kulaong. Sila kasi ine-exclamation point nila porket may kasama lang na ibang tao. Dapat kaaway ko rin to kasi kasama ni Kulaong Pero hindi mo alam baka mamaya kagaya lang din yan ni The Kings Hindi nyo ba napakinggan yung kwento ni The Kings? Wala siyang kamalay-malay. Na ang kasama niya pala ay isang notorious na scammer noong panahon ng pandemya. Pero kahit anong mangyari, nabuo pa rin yung tiwala ni The Kings kay Norman that time Kahit hindi siya pinapasahuran Yun ay isang magandang halimbawa. Ibig sabihin kung halimbawa na late lang ng eksena tong si The Kings, ngayon lang niya nakilala si Norman tapos inuto-uto ngayon. Magagalit ka ba kay The Kings? Kay Erwin The Kings Sr? Yan ang isipin nyo. Even nga si The Kings sa mga statement niya sa interview ni Makagago, di ba? Hindi niya alam.
na mayroong kagabalbalan na ginagawa yung kanyang amo na si Norman that time. Nadiskubre na lang niya dahil parang hindi na makatarungan yung ginagawa sa kanya. Kaya ngayon binaligtad siya na siya yung nagnanakaw ng bigas. Tapos ngayon kayong mga kahombre na hindutero kayo, galit na galit kayo sa dalawang babaeng yun. Lalong-lalo na yung editor na to. Na ginawa niyong katawa-tawa yung dalawang babae sa Facebook group nyo. Di ba? Pero mo yan, no, mga dalawang yan, mga walang kakayanan na idepensa ang sarili yan eh. Mga walang kakayanan yan. Dahil niisip nila malaking tao yung kalaban nila. Dahil pag lumaban yan, demanda agad ang habol yan. Demanda agad yung sasalubong sa kanila. Pag dinipensahan nila yung sarili nila. Kasi ganyan yung mga ibang vlogger eh. Pag natatalo sa argumento, demanda. Ayan, nanahimik na lang, na-depress yung tao, nag-iiyak. Uli, tingnan natin uli ha. Saan yung post eh? Yan o. Ano, puro kwento, walang katotohanan, hindi mo sila pinaalam. Hindi ka nagpaalam sa magulang at ngayon lumalabas ang totoong sinungaling ka. Di ba? Ayun na rin mismo na gano eh. Ayun, sinungaling ka, hindi mo pinaalam sa amin na hindi ko nga nakita yung pagmumukha mo, inutulang mo sila para mapagkakitaan mo, nadadamay lang sila dahil sa away nyo, yung dalawa ngayon ang naiipit. Even nga yung mga ex-convict na 5 eh. Di ba, hinusgahan ninyo? Nawalan na nga sila ng Data Privacy Act eh. In-expose nyo pa yung mugshot ng 5. Kaya pinagmukha mo lalong masamang tao yung kasamaan ni Norman. Hindi ko sa pinagtatanggol yung ex-convict ha. Kasi anong malay natin kung nagbagong buhay na yung mga yun. Tapos kayo, in-expose nyo agad yung mga mugshot ng mga yun ng without Data Privacy Act. Nakakaawa kasi yung dalawang babae. Sila na ngayon naipit sa sitwasyon, tapos kukuyugin ninyo ng bash tsaka pagbabanta. Ngayon layunin lang ng dalawang babae na yun ay rumakit lang. Hindi naman sila umaayon na manloloko eh. Baka isipin na naman ng mga manonood sa akin, kinakampihan ko si Kulaong. Hindi. Ang ipino-point of view ko dito, yung dalawang babae, nagmukhang kawawa sa puntong yon. Tapos, pinost nyo pa dun sa close group ninyo. Tong editor na nilalang na to. Na nagmukhang katawa-tawa tuloy yung dalawang babae sa group nyo. Hindi dapat ganun. So magtungo ngayon tayo. Kaya lang. Kay Casper, mga kaplastik. Si Casper, mga kaplastik, ay kasalukuyan nawawala. Kaya nawawala sa mga latest live stream ni Norman. Ang tanong, nasan na si Casper ngayon? Ang sabi daw nila, mga kaplastik, nasa resort daw to si Casper Anyaras.
nagpapahinga lang daw. Kaya base dun sa mga Facebook account ni Casper. Yeah. Ito kasi Susan yan. Yeah, panoorin natin tong ito yung mga screenshots about kay Casper Anyaras na kung saan meron siyang kachat sa di ko malaman kung sino yung kachat niya dito. Ang sabi niya, palabiro ka talaga sir. Oo naman, hehehe. Sabi ni Casper. Namimiss ko po ang reels mo. Anong mga reels? Sabi ni Casper. Yung video mo parang Romy Diaz. Sabi ng kachat niya. Tapos replied naman ni Casper, hahaha, inipon ko pa kasi yung mga magpapa-shoutout. Sayang hindi din kasi kada isang tao nagpapa-shoutout ng 1,000 pesos, bali kasama sila sa content ko. Pa-shoutout na rolling dugas bigas ang karakter ko. Ikaw baka gusto mo 1K lang naman. Tambuburaot sa mga fans niya, mga kaplastik. Isang shoutout 1,000 pesos. Ano ba naman yan, Casper? At direkta niyang walang habas na inilabas niya yung GCash account niya. Tapos nag-follow up chat siya na send mo yung resibo ha. Tapos sabi ng fans niya, sige sir, maya pag-uwi ko nasa work pa kasi ako eh. Tapos follow up chat niya, pero legit yan no sir. Tapos reply ni Casper, okay. Dami kasing gumagamit ng name mo eh, dami account. Nagdududa ngayon si user na baka dami account lang tong si Casper. Ngayon ang ginawa niya, nag-miss video call si Casper Anyaras para mapatunayan na lihitimo yung account. Then ang sabi niya, kaya nga eh, ayan nag-miss call lang ako sa'yo eh. Ayan, para ma-proof. Ayan, sabi naman nito, nag-reply, maya sir, nasa work ako, baka makita sa CCTV. So namboburaot siya ng 1,000. Mga kaplastik, 1,000, isang shoutout. Alam mo, Casper, wag mo nang gawing hanap buhay ang shoutout. Isa ka rin na naghihingi ng mga palipad sa mga fans mo. Ina-adapt mo yung mga ability ni Kulaong. So ngayon, kaysa naman mag-shoutout ka, pakinggan mo na lang tong mensahe ni Makagago WhatsApp man sa'yo. Meron siyang surprise sa'yo. Eto. Pumunta ka na dito. Eto. Casper, alam mo, ang tama mo. Ino-offer ka mo. Sabi ko, halika dito, Casper. Pumunta ka dito sa akin. Ito, Casper, come. Come to Papa. Come to Papa, Casper. Come to Papa. Ha? Magpa-interview ka na. Ilaglag mo na yung amo mo. Ilaglag mo na yan. Pagka maganda ang kanta mo, pag maganda ang kanta mo, baka mapatawad ka pa ng mga kahombre ko. Mga kahombre ko, may question ako sa inyo. Pagka ba napakaganda ng kanta ni Casper? Pag ba maganda ang kanta ni Casper? Papatawarin nyo ba siya? Ia-atras ko ba yung kaso? Sige nga, sumagot ka kayo, yes or no? Come to Papa Casper. Baka sakaling matanggal ang kaso mo. Baka sakaling
Ano mga kaombre ko, sagot? Sagot! Yes or no? Mapapatawad ba si Casper basta magandang kantat na sa tono? Casper. 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 Oh, palag na yan, Casper. Ano? Magtsatsaga ka lang sa 1,000 na pa-shoutout o 100,000 na kakanta ka lang? Pumili ka sa dalawang mundo na yon, Casper. Pumili ka lang. Ano ang iyong masasabi sa sinabi ni Makagago WhatsApp Man? Simple lang naman. Magpa-interview ka at sabihin mo lahat ang nalalaman mo. Ano, palag? 1,000 lang? Nako, cheap yan. One shoutout, 1,000? Nako, kailangan mo pa ng 100,000 katao para lang maipon mo yung 100,000. Ito, isang bagsakan na lang. Kakanta ka lang. Magpapa-interview ka lang kay Makagago. Meron ka ng 100,000 piso. Diba? Alalahanin mo, nakasalalay dito yung paglaya mo at ang iyong prinsipyo. Tanggalin mo na yung integrity mo kay Norman Mangusin. Yung prinsipyo mo na lang, linisin mo na lang, pati yung konsensya mo. Ilabas mo lang yung mga saloobin mo. Dahil alam ko, maging ikaw ay nanghihinaing ka na rin sa amo mo. Gaya ng sinabi ni Ian sa interview ni Makagago na maging ikaw ay nagkakaroon na ng tampo. May kurot ng tampo kay Norman Mangusin na ang sabi mo pa nga, kung nakakaya niya magbigay ng mga tulong sa ibang tao, bakit sa'yo na mismong tauhan niya, utusan niya, batukan niya, tagaluto niya, tagahugas ng puwet ni Norman, ay hindi ka mabigyan ng tamang pasahod? Ngayon, it's your chance. Isang malaking pagkakataon nito, mga kaplastik. Casper Anyaras. Magtsatsaga ka pa rin ba sa shoutout na 1,000 pesos? O isang bagsakan na 100,000 kakanta ka lang at pag maganda ang kanta mo, maaaring dagdagan pa ni Makagago yan. O di ba? Maaring madagdagan pa yan. Basta gandahan mo lang yung kwento mo. Wag mo nang paabutin pa na sa punto na darating na yung subpoena mo at mahihiring ka na, wala ka pa naman abogado. Walang magtatanggol sa'yo. Tamo si Norman Mangusin na matagal mong kasama, hindi ka nga magawang ipagtanggol. Ni hindi ka nga niya mabigyan ng kahit isang abogado. Dahil sarili lang niya ang iniisip niya. Casper, sarili lang niyang kaligtasan ang isi-save niya, hindi ikaw. Dahil kung mahal ka ng amo mong si Norman Mangusin, di sana noon pa lang binigyan ka na niya ng abogado para maayos yung kaso mo. Pero hindi. Nakita mo naman, di ba? Hindi ka nga niya iniintindi. Wala siyang pakialam sa'yo. Ang pakialam lang niya, yung sarili lang niya kung paano siya makakalaya. Kaya nga naghahapit yan ngayon sa mga live stream niya eh. Nag-iipon ng pera yan pang danyo sa kanyang mga kaso. Kaya nga biglang nag-humanitarian ng Hindorotot eh. Hindi mo napapansin, bigla siyang nag-humanitarian. Yun ay dahil para makalikom ng mga palipad dahil meron na nga siyang nakaambang warrant, which is babayaran niya yun, mga kaplastik.
Kaya nga nilalaro-laro lang niya yung batas eh. Kasi alam niya ang sistema. Kaya kung ako sa'yo, Casper, hanggat hindi pa napaparating sa'yo yung sa pena, ay kumanta ka na. O palag, 100,000, tsatsagayin mo lang, isang shoutout, di pa nga yun yata magbabayad eh. 100,000, o palag. Kakaibang shoutout yun. Yung shoutout na yun, makakaramdam ka ng kalayaan sa kalooban mo. Hindi lang sa literal na kalayaan, kundi yung kalooban mo. Mailalabas mo yung sama ng loob mo kay Norman. So hanggang dito na lang ang aking opinion. May isa pa akong video at at malala itong at matensyon yung kasusunod kong video, mga ka-plastic. Panoorin nyo na lang sa next video ko. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.